Eto guys, flex ko lang. Kasi may pasyente. Tanong ko muna. Ang blood type ba nagbabago habang ikaw ay tumatanda? Comment down below ka. Nagbabago ba yan? Kasi may pasyente ngayon, pinagpipilitan niya na yung blood type niya ay sa pagkakaalam niya, kasi nagpagawa daw siya sa iba, kaya yun ang sa isip niya na yun ang blood type niya. Pagdating dito sa amin, iba ang nirelease ko. Kasi yun ang nakita ko sa pasyente eh. Sabi ko sa kanya, wala akong pakialam sa laboratory kung saan ka nagpagawa. Pero dito sa akin, sure, 1000% ako na yan ang blood type mo. Tapos sabi niya, hindi, nagbabago daw ang blood type. Nagbabago ang blood type? Alika. Mismo sa harap ng pasyente, oo, para maniwala siya na yun ang talagang blood type niya. Okay, ano ba yung blood type o blood group? Yang blood group may 4 kasi na pinaka-common sa pagkakaalam natin. Pero marami ang klase ng blood type ha. Pero 4 lang ang pinaka-common. A, B, AB at saka O. Depende yan kung ano yung RH mo. Positive or negative RH. Yan yung nakikita nyo kapag nire-report sa inyong mga resulta. Pwedeng nakalagay A plus. Yan, yung nakikita nyong RH. A plus, A negative, O plus, O negative. Yung mga yan. Ang blood group kasi, ito ay isang pagdetermine kung may presensya o absence ng antigen. Yung antigen pwedeng protein or sugar na presence dyan or absence dyan sa inyong pulang dugo. Okay, sample natin tong pasyente. Ganito lang yan eh. Maglagay ka ng mas maganda na yung kapag hindi naniniwala yung pasyente sa harap mo. Tawagin mo sa loob ng laboratory. O kayo, kung hindi kayo naniniwala sa nirelease ng laboratory sa inyo, sabihin mo, pwede ko bang makita? Dito sa amin, pwede. Walang problema yan. Gusto namin na makita niya kung paano namin ginagawa para makita niya personally. Oo, meron dyan sa atin. Marami dyan sa atin sa Pilipinas. May mga laboratory dyan. Pasok kayo dyan. Kung nagda-doubt kayo dun sa blood type na nirelease nila. Mabilis lang ang blood type. Kayang-kayang i-release yan within 2 minutes. Gaya nitong pasyente. Itong pasyente ko. Ito A. B. Ito yung anti-D. O ito yung RH. Negative siya, Brad. A negative. Malinaw na malinaw. A negative. Alam nga naman i-report kung positive yan, A negative. Sabi niya, hindi. A positive. Sabi ko, ayan na nga ma'am. Hindi ka ba naniniwala na yan? Sabi ko sa inyo alam niyo sa totoo lang, base sa mga literature na nabasa ko dyan, pwede lang magbago yung blood type mo kung nagpa-transplant ka ng bone marrow. Pwede. Maaaring magbago yan. Pero hindi ka naman nagpa-transplant. Kung ano yung blood type mo simula nung bata ka hanggang sa huling hininga mo, yun pa rin ang blood type mo. Pinagsisigawan pa ako ng pasyente. Diyos mio, Marimar. Hindi ako nagkakamali dito sa ginagawa ko dito. To kasi pag mali ang nirelease mong blood type, paano kung yung tao na yun kailangan ng blood transfusion? Tapos ang pagkakaalam niya, negative na negative dapat ganito, ganyan mag-react. Wala tingnan nyo guys. Wala A negative talaga. Tapos sabi daw dun sa kabila, A positive. Sabi ko naman, wala akong pakialam sa mga laboratory na kung saan mo pinagpagawaan yan.
Basta ako dito sa gawain ko dito, naniniwala ako 1000% yan ng blood type mo. Okay? So guys, kung nasa isip nyo man na yung blood type ay nagbabago, hindi po yan nagbabago, ha? Tandaan nyo yan. Kung ano yung ginawa sa inyo nung newborn screening kayo, na nakalagay dyan sa report ng hospital, sa newborn screening, for example, A positive, forever na yan, A positive ka, hindi na yan magbabago. Okay? So, yun lang. Yun lang gusto kong i-share sa inyo. Ha? Hindi po yan nagbabago, guys. Kaya, kung nagpapatest kayo ng ng blood type, o pag yan ang sinabi sa inyo at sure na yun talaga ang resulta nyo, yan ang i-ano nyo sa isip nyo na yun talaga ang blood type nyo. Pinagpipilitan niya sa akin, A positive. Hindi A positive, A negative. Sabi ko, picturean mo pa. Yan, pinicturean niya. Walang reaction yung anti-D. kahit saan ka pa pinaglalaban ko talaga yan. Okay, so guys, thank you for watching. Tandaan, ang blood type ay permanente na po yan. Ha? Hanggang sa huling hininga mukha ko. Okay, thank you guys. Bye-bye.